Hi everyone, welcome pong muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, saan man kayo naroon sa oras na ito, so tayo po ay sumandaling umupo at maglaan ng panahon para makinig ng Word of God. Amen. So, sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, so welcome everyone at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. Welcome po sa lahat. Hallelujah. So it is a great opportunity and great privilege na tayo muli makapakinig ng Word of God. Amen. So sumandali muna tayong yumuko at manalangin. Heavenly Father, thank you once again for this great opportunity and great privilege na kami makapakinig muli ng salita. Pagpalain mo lahat na naka-tune in sa oras na ito at sa kabuuan ng aming pag-aaral ng salita. Let thy name be glorified. Maraming pong salamat o Diyos, purihin iyong pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, ngayon, atin na pong buklatin ang ating Bible sa Hebrew 11 verse 1. Sabi po dyan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Purihin ng Diyos. Lord, thank you once again sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Mangusap ka sabat sa amin habang kami nakikinig ng salita. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you, your great teacher, sa oras na ito. Help me to preach your word. May-deliver ko po yung salita without interruption. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, sa oras na ito ay nais ko pong i-share about the strength of faith. Ang lakas ng pananampalataya. So, sa mundong ito mga kapatid, napaka-importante na magkaroon tayo ng tinatawag na genuine, absolute faith sa Panginoon. Dahil sabi ko nga nung nakaraan, tayo ay nabubuhay sa mundong ito na walang katiyakan. Isa lang ang tiyak, yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Purihin ng Diyos. So ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Sa ating foundation verse, malinaw po na ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pagtitiwala sa mga mangyayari ang ating mga inaasahan. Amen. At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So meaning, ang pananampalataya po, ang ibig sabihin po ay mga bagay na hindi pa nakikita na ating pinaniniwalaan na mangyayari sa buhay natin. Amen? So, kaya napaka-importante po na tayo po ay manampalataya sa Diyos. Amen? Kasi ang bagay na nakikita na, ang ibig sabihin na hindi po pananampalataya kasi nakita mo na. So, ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita, na tiyak na mangyayari sa atin. Parang walang pinagkaiba po sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi pa natin nakikita personally. Pero naniniwala tayo na may Diyos. Naniniwala tayo na totoong may Diyos. Amen? Bakit? Anong ebidensya na totoong may Diyos? Kaya tayo naniniwala. So, hindi kayang likhain ng tao ang lupa, ang langit. Kaya bang likhain ng tao yan? Tanging ang Diyos po ang may likha niyan. Yan yung mga ebidensya na totoong may Diyos. Kaya tayo po ay nananampalataya na may Diyos. Sapagkat napakalinaw po na mga ebidensya na may Diyos dahil yung lupa, kaya bang likhain ng tao yan? Ha? Yung hangin na umiihip, di ba? Ang Diyos ang may likha niyan. Kaya lang gayahin ng tao pero sa pamagitan lamang po ng halimbawa electric fan, aircon. So pero ang tunay na hangin na ating na umiihip pag lumabas tayo ng bahay ay ang Diyos ang may likha niyan. So, kaya totoong may Diyos, kaya tayo nananampalataya kasi totoong may Diyos. Even though hindi natin nakikita ang Diyos, pero totoong may Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible, mangmang lang ang tao na hindi naniniwala na may Diyos. Amen? Totoo pong may Diyos, mga kapatid, na lumikha sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Totoong may Diyos na lumikha ng buong sanlibutan. Amen?
Kaya ang mundong ito nilikha ng Diyos mula sa wala. Amen. From nothing to something. Yan ang ating Diyos. Siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya yung lumikha ng lupa, ng langit, ng lahat ng mga naninirahan sa mundong ito, mga hayop. Tayo, nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningan tayo sa ilong, nagkaroon tayo ng buhay. So ang buhay natin, hiram lang sa Diyos. Amen? Ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen? Totoong may Diyos. Siyang lumikha ng buong sanglibutan. Amen? Hallelujah. Sabi Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi ron, nung likhay ng Diyos ang buong mundong ito, napakadilim, sabi ng Biblia. Dilim ang bumabalot sa karaliman, umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito. Nagkaroon. Amen. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon. Magkaroon ng mga isda, nagkaroon. Magkaroon ng lupa, nagkaroon. Amen. Sa pamagitan lamang ng salita. Through spoken word. Ganyan po ang Diyos natin, makapangyarihan. Amen. Kaya lang, pagdating sa tao, nilikha tayo special ng Panginoon. Umaksyon po siya, gumamit po siya ng kamay niya. Hinulma tayo. Okay? Hinulma tayo ng Diyos. Amen. At binigyan tayo ng lahat ng sangkap sa ating katawan. Then sabi ng Bible, hiningahan tayo sa ilong. And then nagsimula tayo nagkaroon ng buhay. Amen. Special po ang pagkalika sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya totoong may Diyos. Yung mga ebidensya na totoong may Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya napaka-importante yung pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Kaya yung ating topic ngayon is about the strength of faith. Ang lakas ng pananampalataya. Amen. Okay, so sa ating simple introduction, faith is the foundation of our relationship with God. So, ang pananampalataya, ito ang pundasyon ng ating relasyon sa Diyos. Pag nawala po yung pananampalataya ng isang tumanggap kay Kristo, magkukulaps yung kanyang relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya nga marami nagbabackslide kasi nawawala na yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya napaka-importante po na tayo po ay manampalataya. We must intensify our faith sa ating Panginoon. Paigtingin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Because faith is the foundation of our relationship with God. Ang pananampalataya, ang pundasyon ng ating relasyon sa Diyos. Amen. It empowers us to trust His promises. Amen. Providing strength. Hallelujah. During life's uncertainties. Hallelujah. So, kaya napaka-importante po yung faith. Kasi ito yung foundation ng ating relasyon sa Panginoon. At nagpapalakas din sa atin. Nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magtiwala tayo sa Diyos, sa Kanyang mga pangako. At nagkakalob sa atin ng lakas sa panahon na kung saan ang mga nangyayari sa mundong ito, yung mga maranasan natin, yung mga parang walang katiyakan. Amen. Kaya isa lang talaga yung katiyakan natin, yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, huwag niyong ipaghambog ang araw ng bukas, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap. Kaya sa mundong ito, wala tayong dapat ipagyabang talaga kasi hindi natin alam kung anong magaganap. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Tanging ang Diyos lang po nakakaalam. Kaya ang mahalaga po yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi yan lang po ang tiyak. Amen? Ang tiyak po, pag nanampalataya sa Diyos, tayo sa Diyos, tiyak mangyayari yung kanyang mga promises sa buhay natin. Kaya napaka-importante po yan, pagtitiwala natin, pananampalataya natin sa Diyos. Kaya nga sabi ko, nakaraan, tinuro ko po, yung kanyang sinabi sa 2 Corinthians 5 verse 7, ang sabi ng Panginoon, walk by faith, not by sight. Lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Amen? Kasi yun ang definition ng faith. Ang faith ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita.
Amen. So kung tayo naniniwala, nanampalataya sa Diyos sa mga bagay na ipinakikita, sure, mangyayari sa iyo, sa akin, yung sinasampalatayanan mo. For example, nanampalataya ka, may karamdaman ka ngayon, nanampalataya ka kay pagagalingin ng Diyos, naniniwala ka ang Diyos ang dakilang manggagamot, pagagalingin ka ng Diyos. Amen. Yun ang katotohanan. Tapos, nanampalataya ka na ngayon nakatira ka lang sa isang barong-barong, pero naniniwala ka, nanampalataya ka sa Diyos na kayang gumawa ng Diyos ng himala sa buhay mo. Ha? Magugulat ka. Magkakaroon ng tinatawag na supernatural miracle. Maghihimala ang Diyos sa buhay mo. At magugulat ka, nakatira ka na sa isang mansion. Amen? Hallelujah. So, mangyayari yan sa takdang panahon. Kailangan lang manampalataya tayo. Nabanggit nga nung nakaraan si Abraham. Ha? Naniwala siya na pagkakaluban siya ng Diyos ng anak. Pinangakuan siya ng Diyos na pagkakaluban siya ng Diyos ng anak. Si Isaac. Just imagine, napatawa pa nga si Sarah kasi panahon yun, mag-100 na si Sarah Nangako ang Diyos, pagkakaluban kita ng anak, sabi niya. Ha? 25 years sinintay yun ni Abraham. Hindi madali. Pero dahil sa ang pananampalataya ni Abraham ay hindi nagwi-wavering, so ano nangyari? Dumating takdang panahon, kahit na matanda na si Sarah, 100 na si Abraham, na ipanganak si Isaac. Imagine mo yun. Tingnan mo ang Diyos natin kung gaano ka makapangyarihan. Amen. Hallelujah. So God, kayang-kaya ng Diyos. God is able to create from nothing to something. Yan ang ating Diyos. Kailangan lang manampalataya tayo sa Kanya. Amen. Kaya ang lakas natin ay pananampalataya. Gusto nating maging malakas ang ating buhay. Malakas ang ating maging katawan natin. Gusto nating malakas din. Faith ang kailangan natin. Kailangan natin yung absolute faith sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin ng Diyos. Okay, so the strength of faith and how it sustain us in every season of life. Amen. Ang lakas ng panampalataya, paano ito tayo ay isusustain ang ating buhay? Paano tayo isusustain sa lahat sa bawat panahon ng buhay? Kalagayan ng buhay, so panahon ng buhay. So, bigyan natin nais ko magbigay sa inyo ng mga ilang key points. So, key points about the strength of faith. So, maybe I will give you 3 points. So, mabilis lang po ito. So, number 1, faith brings confidence. Amen? So, the strength of faith brings confidence. Take note, when we place our faith in God, so we gain confidence in His plans for us. So, pag nilagay natin yung ating panampalataya sa Diyos, take note, makakakuha tayo ng kumpiyansa sa Kanyang mga plano para sa atin. Amen. Kaya napaka-importante po na ilagay natin yung panampalataya natin sa Diyos. Hallelujah. And this assurance helps us face challenges with hope and determination. Amen. Romans 15:13 sabi ro, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Purihin ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkaluban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Take note, pag tayo po ay nilalagay natin yung ating pananampalataya sa Diyos, yung ating puso, ang ating buhay, punong-puno ng pag-asa at kagalakan. Amen? So this reminds us that faith leads to hope and joyful life. Amen? So ang joyful life po mga kapatid ay yung ating pag-asa, pananampalataya sa Diyos. Amen? So lahat ng bagay sa mundong ito is temporal.
hindi makapagbibigay ng fullness of joy, hindi makapagbibigay ng kakumplituhan sa buhay natin kahit marami kang pera, kahit marami kang ari-arian, kahit nakapagtapos ka ng mga masteral degree o napakarami mong degree holder ka. Ha? Wala yan, wala dyan ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan natin ay sa Diyos. Amen. Yung ating panampalataya at pag-asa sa Diyos. Why? Because everything here on earth is temporal. Amen. Lahat ng bagay sa mundong ito ay temporal. Mga diploma, lahat yan mawawala, malulusaw. Mundong ito mawawala. Ha? Yan sabi ng Bible sa book of 1 John 2:17, the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. That's my foundation verse. Kaya po ako naglingkod sa Diyos, nagpastor. Kaya ako nag-full time. Amen. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito, yun ang katotohanan, mawawala. Ha? Dati dami kong palusot kay Lord eh. Sabi ko po nga kay Lord eh, Lord, kung ako'y tinatawag mong magpastor eh, gusto ko ganito muna. Ha? Stable muna buhay ko. Ganyan. Kumplito na muna kung ganito para wala nang poproblemahin. So, ganyan po yung mga palusot ko kay Lord eh, nung araw. Ha? Ako po ay ika nga tinatawag ng Panginoon. Pero alam nyo, yung mga palusot ko na yan, binali ng Diyos yun sa kanyang salita. Nung panahon yun, ako po ay almost 3 years pa ako na tumatanggi sa kuling ng Panginoon. Pero wala akong magawa dahil kinausap mismo ako ng Diyos pagka may kuling ka ng Panginoon, hindi ka tatangtangan ng Diyos. Amen. So sa panahon yun, lumulusot-lusot ako kay Lord. Yan po yung aking mga palusot Kung tinatawag mo, ganito muna ang buhay ko, kompleto lahat, stable. So, ganun po yung aking mga palusot. Pero nung isang araw, ako po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Direct, sinabi ng Diyos sa akin, 1 John 2:17. Yun po yung foundation verse namin paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Lord, alam mo ba anak, personally, lahat ng mga sinasabi mo bago ka maglingkod sa akin ay magkumpleto ka muna lahat, stable. Alam mo ba lahat yan? Mawawala lang lahat yan. Mawawala lahat yan. Pero kung gagawin mo ang pinapagawa ko sa iyo, mabubuhay ka magpakailanman. Alam mo, yung salita ng Diyos na yun, yun ang nakapagsabi sa akin, yes Lord, I follow you. Even though ako po ay pupunta sa isang lugar na hindi ko alam, wala naman akong kakilala. So, talagang matindi yung faith na talagang until now, talagang hinuhubog ako ng Diyos sa pananampalataya. Panahon yun, talagang matindi. Pupunta ako sa isang lugar na wala akong kakilala, hindi ko pa alam. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang mundong ito, wala tayong katiyakan. Isa lang ang tiyak, yung panampalataya natin sa Diyos. So, matindi yung faith na nilagay sa akin ng Diyos pamagitan ng kanyang salita. Yun ang nagpayes sa akin, yung 1 John 2:17. Sabi ng Lord, the world passeth away and the lust thereof. He that doeth the will of God abideth forever. That's true. Amen. Lahat mawawala. Mga diploma mo, mga degree mo, mawawala lahat yan. Kayamanan, marami kang ari-arian, marami kang mga mansyon, marami kang mga luxury cars, lahat yan mawawala. Di ba? Lahat mawawala. Maglalaho. Yan ang katotohanan. Mga naglalaki ang building, lahat yan mawawala. Nakalagay na sa Biblia. Yun yung tumusok sa puso ko. Kaya sabi ko, yes Lord, I follow you. That was 1992. Amen? Hallelujah. 1992 yun. Hindi ko makakalimutan yun. Kung
paano ako nagsabi kay Lord, yes Lord, I follow you. Dinala ako sa isang lugar na wala akong kakilala. Hindi ko alam. Nagpapasalamat ako doon sa ginamit ng Diyos na instrument sa aking pagpapastor. Even though dumaan ako ng katakot-takot na hirap. Sa totoo lang po. Faith lang talaga ang puhunan ko. Until now. Amen. Imagine mo, pagdating ko roon, bago ka magkaroon ng tubig, bubumba ka, pagpapawisan ka. Panahon yun. So, nakatira ako sa isang barong-barong na bahay. Ha? So, matindi yung pinagdaanan ko sa aking pagsabi ko kay Lord, yes Lord, I follow you. Talagang matinding pagsubok yun. Amen. Pero purihin ng Diyos, by faith, pananampalataya. Hallelujah. Hindi pa ako pinabayaan ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yun ang katotohanan. Kapag tayo mayroong pananampalataya, take note, sure, tayo po ay papatnubayan, iingatan, pagpapalain, at yung mga dinidesire ng puso mo, sure, mangyayari. At yun po na-experience ko sa aking panampalataya sa Diyos. Actually, marami akong patutuo, kaso kukulangin tayo sa oras sa aking panampalataya sa Diyos. So this remind us that faith leads to a hopeful and joyful life. Amen. So, pangalawang key points about the strength of faith. Faith provides assurance. Amen. Take note, through faith, we find assurance in God's promises. When we cannot see the outcome. Amen. So, trusting God is working behind the scenes, enable us to persevere through trials. Hallelujah. So, pag nandun po yung ating pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, so, yung mga pagsubok, makakayanan natin, ika nga, magpatuloy, malabanan, yung mga pagsubok, makakapanatili tayo. Di tayo bibigay kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin. Kaya napaka-importante po, yung turo sa atin ng Diyos, yung paalala ng Diyos sa atin, walk by faith, not by sight. Kasi pag tumingin ka lang sa mga bagay na nakikita sa mundo ito, naku, manghihina ka. Pero pag tumingin lagi tayo sa Diyos, sure, magiging matatag tayo, matibay tayo. Amen? Hallelujah. So yun po, kaya nga sabi ng Lord, walk by faith, not by sight. Amen? Sa mundong ito, marami makapaghina sa atin. Kaya madalas kong, minsan binabanggit ko po yung napagandang mga palalang ito. Sabi nga, if you look, don't look to yourself. Why? Because if you look to yourself, you will be you will be disappointed. So, madi-disappoint lang tayo pag tumingin tayo sa sarili natin. Kasi sa sarili natin, marami rin tayong mga kahinaan. And then, sabi rin ng palalang ito, don't look to man. Why? Because if you look to man, you will be discouraged. Bakit? Kasi yung tao, marami rin kahinaan yan eh. Walang perfect dito sa lupa. Amen. Kaya yung pananampalataya mo, nilagay mo sa tao, paano kung mawala na yung tao, mali-discourage ka. Diba? At pag nagkamali naman yung tao, mag-discourage ka rin. At lalo na, ang paalala ito sa atin, don't look to your circumstances. Why? Because if you look to your circumstances, ano mangyayari? You will be defeated. Matatalo ka kasi in this world there are so many circumstances. Sinabi na yan ng Diyos sa book of John 16:33. Anong sabi roon? In this world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome this world. So meaning, ang mundong ito maraming problema. There are so many problems in this world. Kaya huwag tayong tumingin sa problema. Kasi pag tumingin tayo sa problema, you will be defeated. Kagaya ni Peter, di ba? Nung nasalubong na si Jesus sa dagat, naglalakad. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad kasi, multo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ako multo. Ako si Jesus. Kasi sabi ng Panginoon, sige, mauna na kayo.
Nagpaiwan si Jesus na nalangin. Din sumunod siya sa pagkatapos sumunod si Jesus. Maya-maya nakita nila si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya sabi ng mga alagad, ay multo. Pero sabi ni Jesus, ako si Jesus, hindi ako multo. Kaya sabi ni Peter, Panginoon, kung kayo yan, paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Ano sabi ni Jesus? Halika! So, pinanghawakan ni Peter yung salita ni Jesus na halika. So, siya'y bumaba sa bangka. Wow, nagsimula siyang lumakad sa ibabaw ng tubig. That's supernatural. Amen. Kasi natural, pag lumusong ka sa tubig, lulubog ka. Pero si Peter, nung pinanghawakan niya ang Word of God, nanampalataya siya, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Kaya pag nandun yung pananampalataya natin, makapamuhay tayo beyond the natural. Supernatural living. Amen. Kaya yung mga problemang yan, itutungtungan mo lang ng mga paa mo yan. Pag tayo ay nanampalataya sa Diyos, meron tayong absolute faith kay Lord. Yun yung lakas ng ating buhay Kristiyano, pananampalataya. Amen. Yun ang katotohanan. Pero pag nawala yung faith mo kay Lord, sa halip na lakaran mo, sa ibabaw ka ng problema, ikaw ang tatabunan ng problema. Ha? So kaya napaka-importante yung ating pananampalataya sa Diyos. O, tingnan mo kung ano nangyari kay Peter. Ha? Nung tiningnan niya yung problema, ano yung problema? Yung problema, dumadapo na sa kanyang katawan yung malakas na alon, hangin. Sa halip niyang kanyang mata, tingin niya kay Jesus, yung faith niya. Tiningin niya sa problema, ang nangyari kay Peter, natabunan siya ng alon. Lulubog na siya. So, ganun po ang mangyari sa isang tao na nawala ng faith, natatabunan na ng mga problema. Kaya iba, nagbabackslide na, hindi na nakakayanan. Pero ang maganda namang balita, nagpakumbaba si Peter. Paano natin sabi nagpakumbaba si Peter? Tumawag siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, help me. Take note, immediately. Inabot ni Jesus ang kamay niya kay Peter, iniahon siya sa tubig at sumakay sila sa bangka. Pumayapa muli ang buhay niya. Kaya ang buhay natin, pagtingin natin sa problema, big sabihin noon, nawala na yung faith mo kay Lord, lulubog ka. Lulubog ang isang tao. Kaya napaka-importante, yung faith natin, dapat panatilihin natin, nakatuon tayo, nakatingin tayo kay Jesus. Diba sabi ng Hebrew 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Kaya napaka-importante po yung pananampalataya. At pag nandun yung faith natin, sure, stable ang buhay natin. Meron tayong kagalakan, meron tayong kapayapaan. Amen. Kagaya ni Peter, naging stable muli ang buhay niya nung siya'y bumalik sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Amen. So yun po ang revelation doon sa kung paano si Peter po ay nagwibring nung una, kaya lumubog siya, pero tumawag siya kay Jesus, naging stable muli ang buhay niya. Amen. Kaya kung gusto natin maging stable ang buhay natin, maging mapayapa ang buhay natin, masaya tayo, ilagay natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Walk by faith, not by sight. Kaya sabi nga, if you look to man, or if you look to yourself, you will be disappointed. If you look to man, you will be discouraged. If you look to your circumstances, you will be defeated. So anong dapat natin gawin? Look to Jesus. Tumingin tayo kay Jesus. At anong mangyari? You will be delighted. Maliliwanagan tayo pag tumingin tayo kay Jesus. Amen? So, walk by faith, not by sight. Hallelujah. So, purihin ang Diyos. Okay, lastly, bakit mahalaga itong strength of faith ating pinag-usapan? Hallelujah. So, napakahalaga po ito because faith fuels our action. Hallelujah. So, take note, genuine faith compels us to take action, moving us to live out our beliefs. Amen? So, ang pananampalataya, ito yung nagtutulak sa atin, mga kapatid, para tayo ay kumilos because faith fuels our action. Kagaya ng sasakyan, pag hindi mo yan nilagyan ng gasolina, hindi tatakbo yan. Amen? Kaya yung ating pananampalataya, mga kapatid, ito yung pinakagasolina natin para kumilos tayo para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Kaya nga,
Napaka-importante yung pananampalataya kasi ito magpapakilos sa atin. Kagaya ng aking pananampalataya sa salita ng Diyos na ako'y kinausap ng Panginoon sa kanyang salita. Yun yung nag-fuel sa akin, kaya ako po'y naglingkod sa Panginoon. By faith talaga. Hallelujah. Pupunta ka sa wala kang kakilala, hindi mo alam. Amen? Yung pupuntahan mo, magde-develop ka, mag-create ka, magsisimula ka para sa pakikipagrelasyon sa kapwa mo. Amen? Hallelujah. Magbe-build ka ng church ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, sa panahong yun, nagsimula ako sa 3, 4. Okay, so lahat yun nung pinagsimulan, nawala na lahat yun. Nagpanibago ulit ang Panginoon. So talagang panampalataya talaga. Amen. Yun yung nag-fuel sa akin. Kaya ako ay kumilos at nagsabi kay Lord, yes Lord, I follow you. Amen. Hallelujah. That was 1992, mga kapatid. So kung wala po yung faith, nako, hindi ko po kakayanin yung mga na-experience ko sa buhay ko. Kaya napaka-importante talaga yung pananampalataya because faith fuels our action. Amen? Hallelujah. So it is through our faith that we step into God's calling and contribute to His purpose. Amen? So totoo po yun. So it is our faith that we step into God's calling. Amen? Kung wala yung faith na nilagay ng Diyos sa puso ko, doon sa kanyang pangako, sa kanyang salita, so hindi ako makakahakbang sa calling ng Diyos sa akin. At hindi ako makakapagsabi, yes Lord, I follow you, kung wala yung pananampalataya sa puso ko. Amen? James 2 verse 26, ang sabi ng Bible, as the body without spirit is dead, so faith without deeds is dead. Amen? Sa ibang translation, faith without action is dead. Amen? So yung pong katotohanan, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Hallelujah. Hallelujah. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen? So ano sinasabi diyan sa Santiago 2:26? So this emphasizes that true faith produces action in our lives. Amen? Purihin ng Diyos. So binibigyan din po dito na sa book of James 2:26 na ang tunay ng pananampalataya, ito po ay nagpo-produce ng paggawa sa buhay natin. Okay, so sa ating pagkatapos, ating conclusion, take note, the strength of faith is powerful force. Amen? That transforms our lives. Hallelujah. Powerful force po ito. Ang lakas ng pananampalataya ay makapangyarihang puwersa na makapagbabago sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Napakahalaga po talaga ang faith kasi ito yung makapangyarihang puwersa na makapagbabago sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Yun ang katotohanan. So, marami pong mga patotoo kung paano binago ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Like me, kagaya ko. So, kung wala yung pananampalataya, hanggang ngayon, wala pa rin akong pagbabago sa buhay ko kasi sa panahong yun, nung wala pa ako kay Lord, nung hindi pa ako nanampalataya kay Lord, number 1 pa akong sugarol. Magdamag, nasa sugalan po ako. So, yung pong katotohanan. Umaga hanggang gabi, magdamag, nagsusugal po ako. Nauubos lang yung pera ko ron sa pagsusugal. Addict po ako niyan. Amen? Tsaka, hindi lang yun. Naninigarilyo rin po ako. Mga sinisigarilyo ko nung araw, nung wala pa akong pananampalataya sa Diyos. Iba-ibang klase. Mga lumang sigarilyo, Bataan, Hope, so Champion. So yun yung mga sigarilyo ko. At pag nagsigarilyo ako, anong gagawin ko? Lulunukin ko yung usok, ilalabas ko sa ilong. Ganyan pa ako dati. Amen? Wala pa akong faith kay Lord. Amen? So ano pa? Palamura. Ganyan pang bibig ko. Puro mura lumalabas. That was 80, 88, 87. No? Simula sa mga taong yun. 90. Yan. Hindi. Tama. 87 pala ako na born again. 1986. Yan. Mga ganyan. Pababa. Ganyan yung buhay ko nung araw. Palamura. Palaban sa magulang. Ganyan pa ako.
Nung wala pa akong faith kay Lord, palainom. Ha? Umiinom din ako nung araw ng ASQ, Tanduay, ha? Beer, yan. Umiinom din ako, bagamat hindi naman ako nagpapakalasing. Okay? Pupunta ako sa mga sabungan. Ha? At pag nanood ako ng sine, nako, matindi. Nanood ako ng umaga, paulit-ulitin ko po yan. Pagkatapos kong magsimba, punta na ako sa sinihan. Ganyan buhay ko. Araw-araw nagsisimba, Monday hanggang Saturday nagsisimba ko. Pero walang pagbabago. Ha? Ganyan buhay ko dati. Kaya totoo po na ang lakas ng panampalataya ay makapangyarihang puwersa, ha? That transforms our lives. Amen. So, nung nagsimula akong panampalataya, nakinig ako ng Word of God through radio, through Bishop Jonathan Sebastian, ang buhay pa yun. That was 1987, September 20. Hindi ko po makakalimutan. September 13, tumanggap ako kay Lord through radio. Nakinig po ako. Laging tagumpay nung araw. September 20, nirenew ko yung aking relationship doon na mismo sa Heart Center. Hinahanap ko po yun. Hindi ko po alam yun, pero hinahanap ko lang. Nagtanong-tanong ako. Nakita ko po. Purihan Diyos. So, pagdating doon, wow, ibang pakiramdam ko. So, physically, nakita ko po si Bishop Jonathan, yung buhay pa yun. At sinabi niya, sino mang nagnanais tumanggap kay Jesus, pumunta sa harapan. So, isa po akong pumunta sa harapan noon. Okay, that was 1987, September 20. Physically po, pumunta po ako sa GCSGO. Doon pa yun dati sa Art Center. Okay? So, yun po yung pagre-renew ko ng relationship kay Lord. And since 1987, hallelujah, tinanggap ko si Lord. Until now, na-experience ko po yung tinatawag na dramatic change. Amen? Nawala na po yung pagiging panginginom ko ng alak, nigarilyo. Wala na po yung pagsusugal. So, wala na po yung pagmumura. Lahat. Nawala. Yun yung tawag na dramatic change. So, kaya ang panampalataya kay Lord, mga kapatid, that's the strength. The strength of faith is a powerful force that transforms our lives. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-importante talaga yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Take note, by trusting in God's promises, finding assurance in His plan sa ating pagsa-summarize, and allowing our faith to inspire actions so we can navigate any circumstance with confidence. Amen? So, ano ang dapat natin i-apply sa ating pag-aaral na ito? So, let us nurture our faith. Amen? So, linangin natin yung ating panampalataya. So, let us nurture our faith daily, araw-araw. Embracing the strength it provides as we walk with God. Amen? Habang tayo lumalakad ng kasamang Diyos. So, trust Him and boldly and witness the incredible impact of faith in your life, in my life, in our lives. Amen? So, purihin ang Diyos. Hope mayroon po tayong natutunan sa ating pag-aaral na ito. The strength of faith. Amen? Kaya napaka-importante po ang panampalataya. Okay? Ito ang lakas ng ating buhay. Lakas ng panampalataya. Purihin ang Diyos. Bakit? Because faith brings confidence. Amen? And also, second, faith provides assurance. Hallelujah. And third, faith fuels our action. Amen? Purihin ang Diyos. Tayo mukot manalangin, Lord. Thank you sa mga paalala mo sa iyong salita na napakahalaga na kami ay ilagay namin ang aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Sapagkat isa lang ang tiyak sa mundong ito, yung aming pananalig, pananampalataya sa iyo. And sure, lahat ng aming mga inaasahan ay mangyayari sa buhay natin. Sa buhay namin, O Diyos. Taas lamang po natin ating mga kamay. Sundan natin ang maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Naniniwala po ako na kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan.
At sa oras na ito, binubuksan ko po aking puso, tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po na pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, Diyos, isulat nyo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito aking dalangin. Amen. Amen. Ako na lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name, ano man ang kailang pangailangan, katagpuin niyo po, Lord. To my spiritual, physical, financial, material, emotional, katagpuin mo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Purihin yung pangalan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, thank you very much po sa inyong pakikinig ng Word of God. Kunting palalam po bago tayo magtapos. So, ang ating pong Sunday service ay nagpapatuloy po doon po sa number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Harap lang po yan ng Ilibit Town Center sa may gate 2 lang po ng Hillcrest. Sa baba po, sa Bangan Building ay makikita po natin City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. At hinihinahan ko po kayong dumalo every Sunday 9 o'clock in the morning. Ganon din po ang ating panalangin ay tuloy-tuloy po sa ating on-site prayer every Saturday 8:30 in the morning. So I invite everyone na kayo po ay maki-join sa ating panalangin. Mayroon din po tayong panalangin ginagawa through Google Meet every Wednesday 6:30 p.m. o 8 p.m. So I encourage everyone to join. Ganyan din po ang ating midweek service ay nagpapatuloy every Thursday pamagitan po ng ating FB Live o FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Okay, so pindutin nyo lang po yung ating FB page. Okay, so tayo po ay mag-like at mag-share. Hallelujah. So purihin ng Diyos. So tayo po ay mag-closing prayer na. Lord, thank you sa mga salita mong aming natutunan. Napakalaga po. Ilagay namin aming pagtitiwala sa iyo, aming panampalataya sa iyo, sapagkat sabi mo nga, we must walk by faith, not by sight. Kami lumakad sa panampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Purihin ko, Diyos, at amin na pong inaangkin ang kasagutan mo sa mga panalangin, O God. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. This is our prayer. Amen. 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 So, God bless everyone. Bye-bye.